O yung mga officials po, mga kababayan ng Civil Aviation Authority ay posible pong ma-filean po ng kaso for negligence in relation po doon sa fiasco na nangyari sa NAIA. This is the result of the initial investigation. Yung sinimulang investigasyon, mga kababayan, ng Senado. Kasi na-found out doon, mga kababayan, na CCTV lang po, hindi mabili, walang CCTV. Yung building po, yung loob ng building kung saan naka-house yung mga sensitive equipments ng kaap. What? Saan napunta yung pera na bilyon-bilyon? Yan ang sinasabi natin. Saan napunta yung inallocate ng previous administration, mga kababayan? Billion yon for the upgrading ng mga equipment dyan po sa NAIA. Tira si Juan po, pumalag. Bakit niya ako ang inyong tinuturo? Si Tugade. Si Art Tugade po, pumalag. Wala niya ako diyan ginalaman. Hindi niya dumadaan sa akin. What? Kaya nga in-invite sila para to shed light sa sirkumstansya, mga kababayan, na nangyari dyan sa NAIA. Ano ang mga possible liabilities ng mga taong may hawak, di ba? Dito sa operations na to ng NAIA. Yung accountability po ng mga responsible people. Yun ang inaalam sa investigasyon ng Senado para matigil yung turuan at sisihan, mga kababayan. So sabi rito, panel looks into criminal, civil, administrative liabilities dito po sa nangyaring fiasco. The commission that oversees government-owned and controlled corporations or GOCCs is considering filing cases against officials of the Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP over the New Year's air traffic management fiasco that grounded 300 more than 300 flights and inconvenience about 65,000 passengers. The Government Commission for GOCCs issued this statement as the Department of Transportation formed a five-member team independent of the CAAP that would look into the possible negligence in the closure of the Philippines airspace on January 1. Kaya lang, yung ibang mga senador, lalo na si Grace Bo, sabay tulak po sa privatization. What? Nagkamali siya tuloy. Na baka may sabuatan nga. Di ba? Hindi mo maalis yung pag-iisip ng publiko na baka niya may sabuatan talaga. Walang CCTV, baka may nagsabotay doon purposely para ma-justify yung pagtulak ng privatization. Tingnan mo niya yung nangyari. Nalalagay sa peligro yung mga pasahero. Hindi niya natin ito pwedeng paintulutan. Sabay tulak ng privatization. Ang tanong, saan napunta yung sinasabing iba-iba yung figures. Sabi 11 billion pesos allocated for the modernization program. Upgrading ng operations ng NAIA. Yun ang tingnan po ninyo. Isama yun ninyo sa investigasyon. Saan napunta? Bakit ito nangyari na bumagsak yung sabi power breaker ng CAAP? Ano nangyari doon? Ano yung binili nila? Ano yung mga gamit ba?
maganda o baka substandard? What? Sabi yung mga gamit nasa midlife pa, hindi man outdated, yun ang lumabas sa mga investigasyon. Bakit siya bumagsak? Di ba dapat may backup? O bakit pati yung backup bumagsak despite the allocated billions para sa upgrading? Ayun, dapat tutukan po ninyo. Hindi yung sabay kayo post ng privatization. So nagkamali siya tuloy na baka niya ito design para i-justify yung privatization. Nakangangan na yung mga contractors. What? Yung mga funders ng mga politiko. Malapit na naman yung eleksyon. Kailangan niyang kumita ito mga natin, patron. Para niya, pagdating ng eleksyon, pag napaboran natin, may pondo tayong mapagkukuhanan ng panggastos para sa kampanya. What? Di ba? So sabi rito, yung CAAP being a GOCC attached to the Transportation Department is covered ng GCG. Itong Government and Controlled Corporation. In a statement na pinalabas mga kababayan, the GCG vowed to evaluate the necessity of filing criminal, civil, or administrative charges against CAAP officials depending on what several ongoing investigations find. Depende daw sa makikita doon sa resulta ng investigasyon na ginagawa ng Senado. The Commission's Chairman, Alex Quiroz, read the statement before testifying at the Senate Committee on Public Services, which is looking into the fiasco. Quiroz said the Commission would look into the cause of the technical glitch and determine if there was negligence due to a lack of foresight or proper preventive maintenance. Tinitipid nila mga kababayan siguro yung preventive maintenance po. O baka imbes na mapunta doon sa preventive maintenance, napunta sa kung saan yung budget po, yung pondo. Kaya hindi man po nagagawa yung preventive maintenance. What? The Commission said it would coordinate and work closely with the Senate investigation by providing the necessary resources to determine the root cause of the incident and recommend corrective action for the agency. O ngayon, meanwhile, CAAP's Deputy Director General for Operations Edgardo Diaz said the DOTR has formed a body composed of people not connected with the CAAP to look into the possibility of negligence. Tama ito, dapat may ibang body po. Kasi siyempre, responsibility nila yon. Alangan man, imbestigahan nila yung sarili nila. What? Pagkatapos, ilulubog nila yung kanilang sarili. Pwede ba yon? Siyempre, ililigtas nila sa pananagutan yung sarili nila. Di man pwedeng imbestigahan nila yung sarili nila. What? So tama ito, dapat may independent body po. Our secretary has formed another body composed of non-CAAP personnel which will look into the accountability and possible negligence of employees. Diaz said this was separate from the internal investigation being conducted by the CAAP to identify the root cause of the incident. Our investigation within CAAP is focused on identifying the main cause of the incident and why it had happened.
We are not focused on who will be held accountable kasi hindi man niya yung gagawin. This probe is to identify our shortcomings, the things that we need to improve, and the measures that we should do to prevent another incident like this. Ayun man lang mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application, twice a day, you will look 10 years younger than your age. Doon naman po sa mga cancer patients, try lang po ninyo ito. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.